Sa prologo ng Iglesia ni Cristo Museum, idinaos ang semifinals ng Tagisan ng Talino Bible Quiz ng mga batang finalist mula sa iba't ibang distrito sa Mega Manila. 16 na mga batang kalahok mula sa mga distrito sa Mega Manila ang nagharap-harap sa semifinals ng Tagisan ng Talino Bible Quiz. Sumabak sila sa 3-round eliminations. Ang first round ay multiple choice, identification naman ang second at third round ng contest. Ginawa ng lahat ng mga batang kasali ang kanilang makakaya para umabot sa final round. Sa huli, natira sina kapatid na Hailey Punsalan mula sa distrito ng Bulacan West at kapatid na Marcus Torres mula sa distrito ng Makati. I was so happy and I was so excited to join the Tagisan ng Talino. Even though I know that I would really review really hard, I knew that it would help me to learn the words of God and to strengthen my faith. Unang Pedro 3:9. I reviewed the lesson coverage and the Bible verses that they recommended and that they said review, and we prayed really hard to give me the strength and the wisdom, the knowledge that I would need in the Tagisan in Talino. Patuloy po namin siyang gagabayan sa mga pag-review po ng mga leksyon at maglalaan po kami ng oras at panahon upang sa ganun mas maihanda po namin siyang mabuti at lalong higit sa lahat magpatuloy po kami sa mga panalangin sa pagtawag upang hilingin po yung gabay po at tulong ng ating Panginoon Diyos. Alam po namin na sa ganitong mga aktibidad na inilulunsad ng pamahala, nagiging mas malawak po yung kaalaman niya sa mga aral na sinasampalatayanan natin bilang Iglesia ni Cristo at lalo pong lalawak at titibay yung kanyang pananampalataya. Ako po si kapatid na Galor Pangan para sa Iglesia ni Cristo News Network. Patuloy na isinasagawa sa iba't ibang panig ng Pilipinas ang Tagisan ng Talino Bible Quiz para sa mga nasa pagsamba ng kabataan o PNK. Para sa mga distrito sa South Luzon, ang Dasmariñas City, Cavite ang nagsilbing host district. Isinagawa ito sa isang hotel sa Tagaytay City. Dito nakita-kita ang mga representative ng iba't ibang distrito mula sa Region 4A at 4B. Kasama rin nila ang mga nagmula sa mga distrito sa Bicol Region. Nakilala ng INC News Team ang ilan sa mga representative. After ko pong manalo dun po sa district finals, tuloy-tuloy po yung review ko po hanggang po ngayon. Excited po na kinakabahan. Ayos lang po, masaya po manalo, matalo kasi po papunta pa lang dito po, panalo na po. Kasi first time ko lang po talaga makapunta dito. Mahilig po ako sa pag-drawing. Ako po ay isang journalist sa aming school. At yung last ko po na laban sa division press conference po namin, sa Paracale National High School po. First place po naman. Nung grade 2 po ako, nagsali din po ako sa SOFLA tapos sa Tagisan ng Talino din po. Kasama rin nila ang kanilang mga magulang. Ngayon din ang mga nagsilbi nilang coach na tumulong sa kanila na maghanda. Masasabi ko po na ang laki po ng in-improve niya doon po sa duration ng amin pong pagre-review kasi po nakaka-amaze na nakakasaulo po siya ng sagot po doon sa ginagawa po naming pagre-review. Bilang magulang po, tuwang-tuwa po ako kasi naabot niya po ngayon ang semi-finals po na sa Tagisan Talino. Proud na proud po ako sa aking anak. Manalo man matalo, okay lang po. At least nagawa niya po yung best niya po. Mula po nung siya ay nagwagi sa local level, Tagisan po ng Talino, ay ginabayan ko na po siya sa pagre-review para makaabot po kami sa cluster level hanggang po sa district level. Mula po sa cluster level, nung siya ay nagwagi sa Tagisan po ng Talino, marami po kaming natutunan, maging siya marami po siyang natutunan na yung mga kailangan niyang pag-aralan, kailangan pa po niyang pagpokusan. Pagdating po sa district level ay nai-apply niyo na po yung kanyang mga natutunan. Kaya po siya ang itinanghal na champion po sa aming distrito. Masigla po ito kahit po kami binabagyo sa Bicol. Sasamba po sila. Sa competition po na ito, kahit po malayo ang binahe namin, 10 hours po simula sa amin,
Masaya po kaming nakarating dito. Sabi ko nga po sa kanya, kahit anong mangyari, kahit anong resulta, panalong-panalo na kami nakarating kami dito sa pakikipagkaisa po. Sa unang round, multiple choice ang uri ng pagtatanong. Isa-isang sumagot ang mga kalahok. Kapag nasagot nila ang tanong, pasok na sila sa susunod na round. Halos lahat ng mga representative ay nakapasok sa second round. Pagdating naman ng pangalawang round, kailangang mag-unahan ng mga kalahok sa pagpindot ng buzzer. Kung sino ang unang makakuha ng 3 puntos ang makakasama sa final round. Hindi man nakaabot ang iba sa huling round, masaya pa rin sila dahil sila'y nakipagkaisa. Masaya naman po, din nakaka-excite po kasi nakaabot po ako sa second round. Di man po ako nanalo pero masaya pa rin po. Panalo pa rin po kasi hindi po ako makarating dito kung hindi po ako nanalo. Nakakaba po na nakaka-excite din, nakaka-enjoy din po kasi yun po, madaming tao po yung nagsosupport, nagsisigawan. Pagpasok pa lang po namin, nagpapalakpakan na po sila. 4 na kalahok na lamang ang magtatapat-tapat sa huling round. Meron silang 3 minuto para sagutin ng mga tanong na inihanda ng quizmaster. Kung sino ang may pinakamaraming tamang sagot, siya ang magiging representative ng South Luzon sa finals ng Tagisan ng Talino. Sa huli, nakamit ni kapatid na Ernest Tristan J. Mazon mula sa Distrito Eclesiastico ng Dasmariñas City, Cavite ang panalo. Lubos ay pinagpapasalamat ng mga kapatid, lalo na ng mga magulang ng mga representative, ang ganitong mga aktibidad na inilunsad ng pamamahala ng iglesia. Dama nila ang pagmamalasakit ng pamamahala para sa kapakanan ng mga kabataang Iglesia ni Cristo. Sa kapatid na Eduardo V. Manalo at sa kapatid na Angelo Eranio Manalo, maraming salamat po sa mga ganito pong aktibidad na inululunsad niyo po para po sa mga pagsamba ng kabataan. Napakalaking bagay po na hindi lamang po sila nagkakaroon ng pagkakataon na muli pong mabalikan ang mga leksyon po na itinuturo sa kanila. Lalo na po at ito pong mga naging participants po sa regional finals po ng Tagisan ng Talino ay totoo pong nagbigay ng panahon para po maisaulo nila at hindi lamang po sa isip kundi maging sa puso po nila at sinasampalatayanan po namin na yun pong mga aral na kanila pong pinag-aralan po sa lahat ng leksyon ay madadala po nila hanggang sa kanilang paglaki. Kaya nagpapasalamat po kami ng marami. Unang-una sa ating Panginoong Diyos, kinikilala po namin napakalaking biyaya. Nagdulot po ng kagalakan at kasiyahan. Hindi lamang po sa mga kalahok na nasa pagsamba ng kabataan, kundi maging sa mga kapatid nating nakapanood, nakasaksi ng aktibidad na ito ng Iglesia ni Cristo. Mula po rito sa Tagaytay City, ako po si kapatid na Jan Barzaga para sa Iglesia ni Cristo News Network. Muling sinubok ang talino at talas ng pag-iisip ng mga kabataang kaanib sa Iglesia ni Cristo mula sa 27 Distrito Eclesiastico sa buong Mindanao sa PNK Tagisan ng Talino International 2025 Semifinals, Mindanao Region. Ginanap ito sa Chali Beach and Resort, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Isa ito sa mga paghahanda ng mga kabataang kaanib sa Iglesia ni Cristo para sa nalalapit na international level ng Tagisan ng Talino. Sinimulan ang programa sa panalangin, kasunod ang pagtalakay ng mechanics ng patimpalak. Kailangan sagutin ng mga kalahok ang mga tanong mula sa iba't ibang categories: easy, average, at difficult, kung saan may katumbas na puntos ang bawat tamang sagot. Ang finalist na may pinakamataas na total score ang makapapasok sa final round ng Mindanao Region. Nalipay kayo mi nga nakaanhimi diri sa Cagayan de Oro City. First time pa namo na nahitabo nga nakaanhimi sa Cagayan de Oro para makapil sa Tagisan ng Talino Mindanao Edition po. Para sa ako, bisag wala po na daog, basta daog naman po kay nakikiusa sa gawain at aktibidad ng Tagisan ng Talino. Nagpapasalamat ako ni Mama dahil nikuyugan ko niya paingon diri. Siya po'y
Daghang salamat mga kay imo kong giuban ng dire, imo kong gisuportahan, imo kong tuduan sa araw sa Ginoo. Patunay ang aktibidad na ito na ang mga batang kaanib sa Iglesia ni Cristo ay masigasig at determinado hindi lamang sa akademikong kaalaman, kundi higit sa lahat sa pagkaunawa at pagsasabuhay ng mga aral ng Panginoong Diyos. Mula po rito sa distrito ng Zamboanga del Norte, ako po si kapatid na Janice Bel P. Camilla para sa Iglesia ni Cristo News Network. The Children's Worship Service, or CWS, in the Ecclesiastical District of Malaysia participated in the Tagisan ng Talino International Semi-Finals 2025. The activity was held online and joined by CWS members from different districts around the world. Through this event, the young brethren were able to show what they have learned from their CWS lessons in a fun and interactive way. During the semi-finals, the first place winners from each district level competition gathered online to compete in this international event. Representing the District of Malaysia was Brother Mavericks de Guanco, a CWS choir member from the local congregation at Bangsar. He participated with excitement and readiness, proudly bringing with him the support of his fellow brethren from the district. It was pretty good, and I think I got a good score. All throughout, I was pretty nervous, but still I was confident. This activity helped me to trust more in God and helped me more to learn lessons and the CWS worship service. The semi-final round took place at the local congregation of Bangsar, where Brother Mavericks joined the international event via online connection. The venue was set up with the necessary equipment such as a laptop, camera, and stable internet connection to ensure a smooth participation. With the use of the Tagisan ng Talino game application, contestants were able to answer Bible-based questions within a limited time, testing their memory and understanding of the lessons taught in the church. Brother Maverick's parents expressed how proud they were to see him take part in such an important activity, which became a memorable experience for their family. Actually, from the day of the preparation, we've seen him very patient and very diligent in reviewing the lessons. We've never seen him get tired of it. And every day, even after his exams at school, he finds time to memorize the lessons, even the verses. And there were times that he may seem to be nervous, but in the event, he finally got his confidence to participate in this big event. We are thankful for our church administration for bringing up this kind of activity for CWS, and we are proud of our son for representing the District of Malaysia. Through the Tagisan ng Talino International Semi-Finals, CWS members were reminded of the importance of studying the words of God and applying them in their daily lives. This activity also encouraged the young brethren to actively take part in church activities that strengthen both their knowledge and their faith. It became a meaningful opportunity for them to learn, have fun, and remain united with their fellow CWS members around the world. From Malaysia, I am Sister Miki Paskin for the Iglesia ni Cristo News Network.